kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
Taos puso po namin pinagpapasalamat, Panginoon, ang dakilang katapatan mo mula noon hanggang ngayon na hindi mo kami nilubayan, hindi mo kami pinabayaan. Patuloy ang pagtukod mo sa amin at sa iglesyang ito. Maraming salamat, Lord, for 33 years. You have not forsaken us. You have not left us, Lord, not even for a single moment. Thank you, because great is thy faithfulness. Great are you, Lord. Great are you. Great are you. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Laluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong laan sa akin. Hindi po tayo ligtas sa mga pagsubok. Pero panatilihin natin sa ating mga salina, kahit anong pagsubok, tanggapin natin at patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos ng buhay. Amen! You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. Turn it for good. Sing one more time, church. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. God will turn it around. God will turn it around for your good. You wait. You wait. Take what the enemy meant for evil, and turn it for good. That's what you're saying. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil. Liligtas. May titiisin talaga tayo. May titiisin po. At yung titiisin natin na yun, huwag ka mag-alala. Kaya mo! Kasi tandaan niyo, sunod-sunod yan. Pero may konting pagitan. May konting pagitan, pagsubok, nawala. Ngayon ulit, pagsubok, nawala. Pagsubok, nawala. Ganun lang po yan. Pag ganun lang po. Pero matatagalan mo. Why? Hindi dahil matibay ka. Because God is faithful. Provided you are not pretending and you truly believe that your God will provide your needs, kaya lang di mo alam kung kailan at naniniwala ka, kahit sinasabi mo siya na hindi mo pa siya hawak, hindi ka hypocrite. Ang tawag sa'yo, faith concrete. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Isang napakagandang araw pong binigay na naman ng Panginoon sa ating pong lahat. Andiyan po ang ating mga brethren na nasa stage ng Star Mall at maging mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at ganoon din sa mga international churches natin na kung saan ay makikisap po din sa atin ngayon. Higit sa lahat doon sa ating po mga YouTube televiewers na kung saan makikisa po maghandog sa ating buhay na Diyos sa pakikinig ng kanyang salita, sa pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos ng buhay. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Praise the Lord. Bago po ang lahat, batiin mo muna yung nasa likod mo. Sabi mo, magandang araw sa iyo, kapatid. Purihin po ang ating Panginoon, napakaganda pong tanawin na makita po na tayong lahat ay nagsusumigasing maglingkod sa ating Diyos ng buhay. Amen? At ngayon po, magbabasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms 119, verses 7, 10, 11. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgment. With my whole heart, I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments.
Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Purihin po ang Diyos, ano ba ang dahilan bakit tayo laging nagtitipon? Hindi po ba nais natin talagang maglingkod sa ating Diyos? Sapagkat dati hinanap natin siya talaga ng buong puso. At nung nahanap natin siya, nalaman natin kung anong kanyang katuruan. Kaya hanggang ngayon, ang salita ng Diyos na itinago natin sa ating mga puso, kailanman ay hindi po mapaparam. Kaya tayong lahat ay mapalad na nandirito ngayon at magpupuri po sa Kanya. Amen? Iyuko natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa katuruan na ibinigay mo sa amin. Ito po ay parang gintong tinanggap namin sa aming puso't isip. Amin po itong pinamuhay. Nakarapat-dapat na ngayong araw na to, O Diyos, kayo po ay aming papurihan. Sama-sama kami magtataas ng pangalan mo. Sapagkat bakit po? Wala po kami maibabayad. Wala po kami maibabalik sa inyo. Kundi ang ganito po naming mga pag-ibig, O Diyos, na kung saan kinakailangan namin ibigay sa iyo ang todo-todong pagpupuri, pasasalamat. Kaya hinihiling po namin na yun at mong yung mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Basbasa mo po kaming lahat. Gawin mo po kaming isang kaaya-ayang handog. Ipatawad mo anuman ang mga pagkukulang, pagkakamali, kahinaan ng mga anak mo. At dalangin namin, O Diyos, lahat kami, Panginoon, ay gawin mong pagpapala sa inyong harapan. Tinataas din namin na aming beloved Bishop, Lord, na lagi mong ginagamit upang kami po'y pagpalain. Ilagay mo sa kanyang puso't kaisipan, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na nais mong ituro sa amin ngayon, na tatanggapin namin bilang isang ginto sa aming buhay na pinahalagahan po namin. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah! We're gonna praise His holy name. Let's lift up the name of Jesus. For His name is wonderful. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name.
nations. He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth. Yes, Lord. Now and forever He reigns. You reign, Jesus. Jesus shall reign over all the earth. Now in His presence we sing. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Marchers, sing as His people. As His people bow before Him to give honor, power, and glory. We will wait for the Lord. We will wait till His kingdom come. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth. Now and forever He reigns. You reign, Lord. Jesus shall reign over all the earth. Now in His presence we sing. In Your presence, Lord, we will lift our hands, we will clap, we will shout and praise Jesus. My church, sing, bless His name. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth. Now and forever He reigns. Lord, You reign. Jesus shall reign over all the earth. Now in His presence we stand. You reign, Lord. Jesus shall reign over all the earth. Now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth. Now in His presence we sing. You reign, Jesus. Jesus shall reign. Now and forever. Now and forever. Oh, Jesus shall reign. Now and forever. Oh, Jesus shall reign over all the earth. Hallelujah. We lift up our praise to You, Jesus. My church, lift His name. You reign, Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah, Lord. Praise Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sa buhay po natin, hindi po talaga mawawala yung pagpili sa umaga pa lang. Pumipili na tayo. Amen po ba? Pero, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, sa buhay natin, na lagi nating piliin ang ating Lord. I-priority ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Amen?
Kasi sabi nga niya, He is a jealous God. Seloso po ang Lord. Kaya, kailangan, binigyan tayo ng freedom ng Lord. Binigyan tayo ng free will ng Panginoon para pumili. Para piliin mo siya ng buong puso, mga kapatid. Dahil pag pinili mo siya, araw-araw pinipili mo ating Panginoon, hindi ka mabibigo. Kahit nalulungkot ka, bigla kang sasaya, meron ka, wala ka, magkakaroon ka. Amen. Woo! Lord to God. At sa buhay natin, talagang katulad ng mga Israelita, mga kapatid, pag nasa kanila yung Ark of the Covenant, nananalo sila. Kaya yung presence ni Lord, lagi natin piliin. Lord, I need you, Lord. You are my everything, Lord. You are my everything, Lord, sa buhay. Kasi mas mahirap, mga kapatid, kapag hindi natin, o kumbaga, nagkukulang tayo sa Panginoon. May kalabit siya, mga kapatid. Meron nga kapatiran, mga kapatid, puro pera, puro trabaho, wala na sa buhay. Sa pag-church, lagi ako nagpapaalala. Ayun, mga kapatid, nagkaroon siyang colon cancer. Nahiwaan din, mga kapatid, nakat din yung kanyang bituka. Kasi sabi niya, pag nakaano ko rito, pag nakaraos ako rito, maglilingkod ako sa Panginoon. Kailangan pa ba natin danasin yung mga kapatid? Di ba? Hindi na dapat. Ngayon pa lang maglingkod ka na sa Diyos. Ngayon pa lang. Maglagay ka nang na maglagay. Lord, ikaw lagi ang pipiliin ko, Panginoon. Because you're my everything, Lord. Wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Hallelujah. Magpuri tayo sa ating Diyos na buhay. Taas natin ating kamay. Taas natin siya. Mabuti ang Diyos. He is the same God. Lagi Kanya pinipili para pagpalain, para palakasin. Hallelujah. Oh, glory.
Salamat po, Panginoon. Sa pagkakataon, binigay mo sa amin, Lord, para muli kang purihin, Lord, itaas, Panginoon, at nakilain naman. Wala kami mahikaganti sa iyo, kundi taos pusong pasasalamat, Panginoon ko. Sa bawat pagkakataon, binibigay mo sa amin, Lord, na kami makapagpuri sa iyo at sambahin ka, Panginoon. Yun lamang po mahikaganti namin sa iyo, Lord, although hindi sapat ito sa lahat ng ginagawa mo sa amin, kabutihan naman. Kabutihan mo lang sa pool kami noon pa. Wala pa kami sa iyo, Panginoon, kabutihan na pinakita mo sa amin. Makasalanan pa kami, kabutihan na pinakita mo sa amin, Lord. Sa kabila naman din namin magandang ginagawa noong araw ay patuloy ka pa rin nagpapakinang nakabutihan sa amin. Ganun ka kabuti, Panginoon ko. At hanggang gayon, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Hanggang gayon, nasa iyo na kami, Panginoon, ay lalong mas kabutihan pa pinakikita mo sa amin, Ama. Kaya wala kami masasabi kundi salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po na marami, Lord. Muli mo kami i-bless, Panginoon, sa araw na ito. Sa amin po pakikinig ng salita. Tulungan mo, O Diyos, na ma-absorb natin lahat ang sasabihin mo. Magkagalis sa lahat, Panginoon. Pamagitan po ng anointing mo, pataluin mo po sa loob ng room na ito, O Diyos. Sa lahat ng mga makikinig, Panginoon, sa television, Ama. Tulungan mo matama namin ang power mo, Panginoon, ang presence mo, O Diyos. Sapagkat baliwala ang lahat ng ito pagwala ang presensya mo, Ama. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Kami lahat na nandarito, Lord. Para matama namin, O Diyos, power mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat na marami sa tagumpay na ibibigay mo sa amin, Lord. At tulad mo kami pag-aaral ngayon, Lord, ay tumay mo sa aming puso at isipan, O Diyos. Magbigay ito, Panginoon, ng babala sa amin lahat. Makapag-ingat lahat ng mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid, at salamat po uli sapagkat linggo na naman. At ngayong linggo, ngayon po, nag-start tayo, nag-worship tayo sa ating Panginoon. At ako naniniwala na karamihan sa atin yung pagsamba natin po ay sa Espiritu at katotohanan. Napakarami sumasamba sa Lord. Napakarami nagpupuri sa Diyos. Pero ang puso ang tinitignan ng Lord. Kung tama o hindi tama ang puso natin sa harapan niya. Kung sa tama ang puso po natin, ay maganda po resulta sa atin lahat po ng ating pagpupuri sa ating Lord. At samantalahin natin itong mga ganitong pagkakataon. Sapagkat hindi natin masabi na maaaring isang araw po ay medyo wala na po yung ganito. Ako pirmi ko ina-anticipate yan sapagkat ako naniniwala pirmi sa prophecy at ako na nakasandal ako pirmi sa prophecy ngayon dahil sa mga nangyayari ngayon sa paligid po ay hindi na po biro-biro. Kaya yun po ay aking binabantayan, yun po aking tinitignan po. Hindi para sa akin sarili po, para maihanda kayong lahat po kung ano man mangyayari po, kung ano man ang papahintulot ng ating Panginoon. Kaya sa ating lahat na nandarito po, sana po sa ating mga ginagawang ito ay gawin natin dibdiban talaga. Katulad sa pag-aaralan natin ngayon, medyo may kinalaman din sa problema natin. But it's not more on problems, kundi more on what is happening around us. Kung ano nangyayari sa kanya at kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito sa ngayon. The book of Jeremiah, chapter 19, verse 5. They have also built the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal, which I did not command or speak, nor did it come into my mind. And in Matthew 24:12 says, and because lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Our subject today is entitled, The Spirit of Baal. Okay, brothers and sisters, paganism is the act that God hates the most in the Old Testament. As a matter of fact, even the Israelites were dragged into paganism by worshiping Baal. Baal, who was the most powerful of all gods. The book of Jeremiah 19:5, as we have read, they have also built the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal, which I did not command or speak, nor did it come into my mind. Now, in Matthew 12:27, Scripture says that if I cast out demons by Beelzebub,
By whom do you sons cast them out? Therefore they shall be your judges. And the word Beelzebub was mentioned by the Lord, linking the devil to Baal-zebub, a Philistine deity, ang Diyos ng mga Pilistino. Now, Baal is nothing but the devil masquerading as God through idols. Yung mga nakikita nyo, mga Diyos-Diyosan po, nasa likod niyan si Baal, na hindi natin alam. The spirit of Baal from Old Testament hanggang sa ngayon po ay nandirito po, na hindi alam ng mga tao po. Now, the purpose of Baal paganism is to drive your belief away from the real God to a false God. Ang gagawin sa iyo, ito ang tunay na Diyos, aalisin ka ro, lalagay ka sa hindi tunay na Diyos. Sa Old Testament, ginawa nila sa mga Israelites. Meron sila ang Diyos nila Espiritu, hindi nakikita. Ang ginawa po nitong si Satanas po, yung walang iba kundi Baal, Satanas din po, ay gumawa siya ng Diyos-Diyosan para nakikita ng tao. Kasi alam niya po ang principle, o sabihin natin, ang motto ng tao. To see is to believe. Kaya alam ng demonyo yan, kaya ginawa niya ay, alam niya ang Diyos ng Israel ay hindi nakikita. Kaya doon sa mga pagano po, ay inumpisahan yan sila itulak para sumamba at gumawa ng imahen para nakikita nila yung kanilang Diyos. At since na hindi nila nakikita ang Lord, gumawa sila iba't ibang imahen, meron doon kalahati tao, kalahati hayop, na parang tikba lang na hindi maintindihan, iba naman maraming kamay, iba't ibang klase ng Diyos-Diyosan po, dahil hindi nila alam ang korte ng ating Panginoon po. Kaya ganun ang ginawa nila. Binuyo ng demonyong nitong si Baal, ang lahat ng mga tao para sumamba po sa kanya. Na walang iba kundi si Satan po. Kaya please do not get offended. Kung meron man po dito sa ating po, pati kayo nanonood sa television, lahat po ng mga estatwang sinasamba, nandiyan po si Baal. Titsaking ko po sa inyo. Kasi yan ang number one gustong-gusto ni Satanas, ang sambahin po siya, kanya siya napalaya sa langit po. Kaya doon siya nagtatago sa likod po nito na hindi alam ng maraming tao. Ngayon, si Satanas po ay nag-upgrade po siya. Nang ang Panginoon po ay nagkatawang tao dito po sa New Testament, ano ang ginawa niya? Tinulak naman niya mga tao para gumawa ng imahin tao at tawagin Jesus Christ. Yun naman ang ginawa niya. Nakita niyo kung gaano rin may utak din itong demonyong ito. Nung malaman niya nagkatawan tao, alam ko na, ang itsura ng katawan niya, tao, nagpagawa naman ng tao, sinulsulan ang mga tao para gumawa ng image ng tao para sambahin ang tao. Pero kung mapupunan ninyo, madalas ako mismo nung dati, ano sinasabi ko pag hindi ako nakapagsimba, hindi bale, ang Diyos ko noon ay alam niyo na ako sino, ay nakikita ko ang Diyos na nandiyan at sinasabi ko pag hindi ako nakapagsimba, hindi bale, God is everywhere. Yun naman ang sinasabi ko. Ang Diyos naman nasa lahat ng dako. Pero kung titignan mo paano nasa lahat ng dako, yung Diyos mo nandiyan lang, hindi mo makalakad yan. Kanya, ibig sabihin, andun ang deception. Pero yun na nasa mind ko, hindi bale, ang Diyos naman ay kasait saan nandoon ako. Para lang ako hindi makapagsimba. At gagawa ka ng kasalanan, tatalikod mo lang, hindi ka na nakikita ng Diyos. Ganung katindi po ang deception na ginagawa nito si Baal hanggang sa ngayon po. And to drive your belief away from the real God to a false God, at pagkatapos po, yung alisin sa kultura ng tao ang God. Tatanggalin sa kultura ng tao ang God. Yan po ang matindi. And for your information, so what I told you a while ago, itong spirit na ito until now, nandiyan po. Nandiyan sa paligid lang po. And that is the spirit of the Antichrist. Now, this Baalism will push you to worship many gods. Kanya doon, ang dami kong Diyos po mga kapatid. Napakarami po. Iba't ibang klase ng Diyos. Ito para sa sakit, ito para sa ganun, ito para sa ganyan, ito para sa ganun. Iba't ibang klase ng mga Diyos po. At talagang sinasayaw ko talaga yan para pakinggan ako ng aking Diyos. Ngayon, because one God has one truth. Pag sinabi one God, there's only one truth. But many gods have many truths. Maraming katotohanan pag maraming Diyos. Una, money is one truth. At alam natin yan sa world, ang money po ay katotohanan. Na sinabi rin mismo itong pinakamatalinong tao, money buys everything, or everything, money lang ang kailangan. Except God is one truth. Isa yan. Yung sarili mo ang God. Yung gusto mo ang God. Yun ang nilalagay ng demonyo sa isipan ng mga tao. And excessive worldly ambition. Excessive. Ang ambition, walang masama po. Pero pag excessive na,
ang ambition mo, sobrang ambition mo, mag-ingat ka na. May sumusulsul na sa'yo para mawala ang focus mo sa tunay na Diyos. Si Baal, nandyan na hindi mo alam. Human ability and philosophy. Isa yan, mga kapatid, na ingatan natin po, ang filosofiya ng tao, na madalas yan ang pinalalaban natin dito sa Bible, pinambabangga sa Bible, na mga wala pang Kristo sa puso po. In other words, you have your own authentic truths. Meron ka sarili. Contrary to the Word of God. Kontra sa Word of God. Now, the devil's major purpose is to banish the existence of God as what is happening nowadays to other countries. Bakit ko sinabi? They took away the Word of God from the schools. Inalis po. Nung dati sa school, meron Word of God. Sa Amerika po. Sa atin dati, meron din religion. Tinanggal din yung subject na religion. Although, yung religion ay medyo sablay. Yung religion ay, pero at least, naniniwala kay Jesus Christ. So, parte yung tinanggal din. Nakita nyo, nung araw kami may religion, mga kapatid. Meron ang subject namin, may religion, pero ngayon, tinanggal po. Word of God, tinanggal sa mga school. Tinanggal sa government. Tinanggal sa offices. Tinanggal sa mga many institutions and organizations. Even from their homes. Yan ang matindi. Pag nawala ang Word of God sa bahay, para kang walang God sa loob ng bahay. Pirpin yun, tatandaan yan. Pag ang salita ng Lord na wala sa loob ng bahay, pati kayo nanonood sa television, para kang walang Diyos. Para kang walang Diyos. In fact, in the book of Matthew 14, 43 to 45, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. And then he says, I will return to my house, from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. And then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. Well, actually, ang pinatutungkol dito po sa mga Jewish people na ayaw maniwala kay Jesus Christ as the Messiah, ayaw maniwala na si Jesus Christ ay God, ayaw nilang maniwala. Kaya empty ang heart nila about the Lord Jesus Christ. Empty ang kanilang heart about the Word of Jesus Christ. And about Jesus Christ, the Spirit of Jesus Christ, wala sa heart po nila. Sa kanila, basta there's one God in the Old Testament, Yahweh, one God, yan ang nasa amin. Pero ayaw nila kay Jesus Christ. At alam niyo, kung gusto nyo mapunta sa impyerno, nga na murahin ng Diyos. Mawalan ka lang ng Jesus Christ sa puso, tapos na ang buhay mo. At sinabi ko nga sa inyo, always remember that any country or institution without the Word of God is a house without God. Basta't nawala ang Word of God, wala ang God. You cannot separate God from His Word because the Word is God. Unknowingly, Christians, tandaan nyo pirme, pag kayo inilalayo ng anumang bagay sa tunay na Diyos at sa gawain niya, nandyan na ang spirit ni Baal na hindi ninyo alam. Lalo na nakafocus ka pirme doon kung saan kayo tinutulak niyan, doon ka nakafocus ngayon, wala sa spirit, wala sa isipan mo, na yung spirit na yun ang tumutulak sa'yo. Anything, kahit sabi mo asawa mo, tinutulak ka para malayo ka sa Lord, malayo ka sa gawain, andun ang spirit niyan. Hindi ko sinasabi na sa kanya, inspired yan o sinusulsulan niya ni Baal. Pagka ganyan po, kaya ingat kayo. Ang pinakamatinding Diyos anong araw si Baal, siya pinakamatindi po. At ang pangalawa si Astoret. Astoret sa Kings 11:33. Because they have forsaken me and worship Astoret, the goddess of the Sidonians, Chemos, the god of the Moabites, Milcom, the god of people of Ammon. Akit yung daming Diyos nila. And have not walked in my ways to do what is right in my eyes and keep my states and my judgment as did his father David. So according to Jewish Christian, Astoret was an ancient goddess of sexual immorality. And this god was a prostitute. Prostitute, ginawang god. And this is the one who sexualizes culture. At siya mismo, he began the sexual revolution all over the world. Kanya nagkaganya ng world pagdating sa sex, sa sexual immorality. Dahil dito sa goddess na ito po.
Walang iba ang spirit, iisa lang po. Satan pa rin po. Kanya dyan sa parte overturning biblical morality concerning family. Yan ang target niya. Especially sex outside marriage. Na nandun, nagsa-sex outside marriage, nandyan ang spirito niyan. Kasi yan yung mga kabataan, nagawa nyo yan. Pati sa mga hindi kabataan, na hindi kayo kasal, nagtatabi kayo, nandyan ang spirito ni Astoret. Tandaan po ninyo. Sexual immorality, nandyan. Pornography, nandyan. Mga nanonood na sinasabi, bomba, yan po yun. Andyan, spirito na, inspired ka ng spirit na yan. Kaya mag-ingat kayo. Pati sa social media po. Sa mga movies po, mag-ingat kayo. That push people to illicit sex. Meron ganyan. Yung isa po, nanood kami, nila pastora po. Nung makita namin ganun, iaya ko na sila. Tara, di sa Lord dyan. Lumabas kami mga kapatid. Alam ko, hindi maganda. Kaya ibig sabihin sa parte yon, dapat maging ganun sana tayo. Marunong kayong mag-discriminate ng pinapanood po natin. Ako, pag nanonood ng television, hawak ko yung remote control. Pag nakakita ko sobrang violence, forward. Pag nakakita kong may sex, forward. Ganun eh. Halikan lang, forward agad ako eh. Ganun ang ginagawa ko po. Yung po pag-iwas, na sinasabi yun ng pag-iwas po, para wag hindi kayo maisahan ng espiritu na yon. Sexual immorality such as adultery. Sobra po yan sa ngayon. All over the world. Fornication. Mga kabataan na ngayon, 13, 14 years old, nabubuntis mga kapatid. Napakarami po. Ang taas ng percentage sa Pilipinas po. Ang mga teenager nabubuntis ngayon po, na hindi mag-asawa, nabubuntis sila. Yung pedophilia, meron din po. Mga bata ang gusto. Rape, nandyan po. Sexual harassment, nandyan po. Nakapaloob yan. Doon sa spirit yung Astoret na yon. But mainly, homosexualism and lesbianism. Yung pagiging, yung tawagan natin bakla o tomboy, yan po yan. And same-sex marriage. I don't know kung ano right word para sabihin natin parehong lalaki kasal mo, parehong babae kasal mo. Karumal-dumal po yan sa harapan ng Lord. Please, don't get offended. Hindi ako galit sa mga lesbian, hindi ako galit sa mga homosexual. Hindi po. Galit ako doon sa ginagawa nila. Yun ang ayaw. At yun ang ayaw ng Lord. Mahal ng Diyos lahat yan, naniniwala ako. Kasi ibang mga churches po, medyo extreme sila. Homosexual, ayaw. Homosexual, impyerno kagad. Hindi po ganun yun. Ang homosexual, hindi nila gusto maging homosexual sila. Ang lesbian, ganun din po, hindi nila gusto. Kaya lang hindi nila mapigilan sa sarili nila. May persang gumagawa sa kanila, o sabihin natin kung genes man yon o hormones man yon, yun ang napipilit para gumawa sila ng ganon. Kaya kung tutusin, dapat kahabagan sila. Pero hindi natin pwede i-tolerate yung ginagawa nila dahil ayaw ng Diyos. Perversion yan sa ginawa ng Lord. Na dapat mabait lalaki lang. Pero hindi ganon ang ginawa ng world. Hindi ganon ang ginawa ni Astoret. Ginawa niya lalaki sa lalaki, sige kasal. Babae sa babae, sige kasal. Hindi lang yon. Romans 1:26-27, sabi ng Lord, dahil dito, at titigas ang ulo nyo, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Imagine that. Parehong babae, tapos nagsisex, parehong babae. Imagine ninyo. Honestly, hindi saan po ang bagay. Aminin ko po, hindi pa mananampalataya. Napakarami kong kalokohang ginawa. Pero pagdating po sa homosexual, hindi ko pinasok yan. Hindi ko tinangkang pasukin po yan. Yan po, hindi ko tinangka. Dalawa yan, tsaka prostitute, hindi po ako pumasok yan. Kaya hindi sa ano naman bagay. Bigay mo sa akin, pinakapangit na babae nung araw, sige pa rin, walang problema. Girlfriend kita. Pero sabi mo, pagdating sa homosexual, at sabi natin na gusto lalaki sa lalaki, hindi sa naman bagay po. Kinikilabutan po talaga pagka ganun po. Hindi matanggap na sikmura ko yung ganun po. Lalaki sa lalaki, matatabi kami dalawa. Hindi matanggap na sikmura ko po. At amin ko sa inyo totoo, ayaw ng ating Lord. Yan ang hayagang perversion sa ginawa ng Lord. Na ginawa ng Lord, kanya nga si Eva, nag-iisa si Adan. Hindi siya gumawa ng another Adan para magkaroon ng anak. Ang ginawa ng Lord, ginawa niya si Eva, babae, para magkaroon ng anak yung dalawa. Anong ginawa ng tao, mga kapatid, sa ngayon? Pervert. Lalaki sa lalaki, ayun na. Babae sa babae, yun ang gusto nila. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nila makipagtalik sa mga babae. At sa kanilang kapwa, lalaki sila, nahuhumaling. Imagine that, nahuhumaling. Alam natin yan. Marami mga homosexual, bibigay pati kaluluwa nila. Makuha lang nila yung lalaki. Pakukotsehan yan, pababahayan lang talaga. At tataka rin ako, hindi sa ano pa mambagay, hindi ako nagmamalinis.
Pero paano kaya nasisikmura ng lalaking ganon? Bibigyan ka ng kotse, bibigyan ka ng pera, bibigyan ka ng bahay, para na sa ganon, eto, pero lalaki, yung asawa mo. Ewan ko. Ganon din, ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. May parusa. Hindi po walang parusa meron. In fact, kanya ako hindi tinuturo dahil may parusa. Kung wala lang parusa, bahala ka na sa buhay mo. Kaya na nakakaawa. Nakakaawa. Dahil alam natin, mabigat ang kaparusahan sa ganyan po. Dahil binago mo yung standard ng Lord, baguhin mo. Major purpose is to weaken the marriage and family relationship and to destroy human standard. Yan po ang gustong gawin yan. Yan po ni Astoret, created by God. Imagine gumawa na standard ng Lord, tapos babaguhin mo. Ganong katindi si Satanas. Ganong katindi si Astoret. Kaya ingat po tayo. Just imagine, yung iba naman, in some countries, kids are not properly guided about their gender. Bakit meron pang properly guided? Ako nabuhay ako, alam ko lalaki ko eh. Ba't kailangan i-guide pa ako ng tatay ko kung lalaki ko o babae ako? Bakit ngayon gina-guide pa kung lalaki siya o babae siya? Ganun katindi deception na nilagay ni Satanas sa utak ng mga tao para matwist yung utak ng tao, matwist yung gusto ng Lord, matwist yung sinasabi ng Diyos. Ganun sila. Kaya ingat. Mag-iingay lalo sa mga anak ninyo. Ingatan po natin. So they can choose the gender of their liking. Pwede silang pumili. Yan ikay human rights. Karapatan ng mga batang piliin nila kung anong gusto nilang gender nila. Lalaki ko pero gusto ko babae, babae ko. Babae ko pero gusto ko lalaki, lalaki ako. Ganung katindi si Astoret. Kaya ingat. Ingat. At ingat pa. Kaya may hilig tumira sa ibang bansa. Gusto sa ibang bansa kay didira. Baka hindi nyo na-rampant ito doon sa mga first world country. Legalize. Sana nilegalize nila ito. Lalaki sa lalaki kakasal, babae sa babae kakasal. Legal sa kanila. Pupunta ka sa ganong klase ng bansa. Isasabak mo yung mga anak mo sa ganon? Oh God. Mag-isip-isip ka. Mr. Christian. Pag-isipan mo maigi. Huwag mo sabihin sa akin, hindi. Laki sa akin yan. Wala problema dyan. Lumaki yan. Dito sa akin yan. Christian yan. Si Demas. Kasama na ni Paul, nadaya pa rin eh. At sinabi ng Lord, Book of Matthew 24, one of the signs before the coming of the Lord is deception. And even the elect will be deceived. Madideceive. Anak mo pa kaya? Ingat. Mag-ingat po. Huwag kayong magtiwala sa world. Huwag kayong magtiwala sa lugar. Huwag kayong magtiwala sa mga klase ng tao sa ibang bansa. Huwag kayong magtiwala. Dahil iisang demonyo ang gumagawa niyan. At lahat ng yan, napapasyalan niya lahat yan. At meron siya mga ayudante sa buong mundo. Kaya hindi makakalusot siya mga yan. Sasabihin natin sa ibang bansa, Switzerland, tahimik. Tahimik lang, hindi lang bulgar. Pero grabe din ang kasalanan dyan. Walang parte ng mundo na masasabi mong nandun ang holiness of God maliban sa Church of God. Wala nang iba. Wala ibang place. Tatandaan nyo, pirme. Basta't walang Word of God, wala si Kristo sa isang tao, hindi mo masasabi mabuti yan. Okay? Kahit sabihin hindi gumagawa ng masama, hindi mo masasabi mabuti yan. Isang araw gagawa pa rin na masama yan. Dahil wala yung pipigil sa kanya. Wala yung kapangyarihan para pumigil sa kanyang gumawa ng kasamaan. Ay, ang dami ng mga spirits na yan na hindi natin nakikita. Marami yan. Napakarami yan. Kaya sinabi, Ephesians 6:12, hukbo-hukbong spiritual ng kasamaan sa kalawakan. Nandyan yan. Tapos sumusulsul sa mga tao. Para ang tao po ay mapahamak ang mga tao. Ang pangatlong idol, ayon sa Jewish Christian na ito, ay si Molech.
Leviticus 18:21, ASB, you shall not give any of your children, you shall not give any of your children to offer them to Molech, and so profane the name of your God. I am the Lord. Now this God required children to be offered to Him, sexually abuse them. Ito po ito. And speaking of offering of children, would you believe that this is happening nowadays? Pati sa mga Kristiyano nangyayari. Nakakalungkot po. Sa paanong paraan? Mga parents, they allow their children to go with their careless and happy-go-lucky classmates. Pinasasabi, ka-eskwela naman yan. Sige, pasamahin mo. Non-believer, sige, pasamahin mo. Total, ka-eskwela naman yan. Sige, ang mong barkada niya, ka-eskwela niya, marurunong yan. Kaya sige, pasamahin mo sila. Para mo inaalay kay Molech ang anak mo. Yan ang tandaan po ninyo. Pagka dito sa atin, oy, matin kayo new generation, yung mga bata, kabataan pa dito. Ang mahal naman yan. Ang mahal. 200 pesos kukumpara mo sa pag-aalay ng anak mo sa world. Pag-aalay kay Molech, kukumpara mo ang 200 pesos. Brothers and sisters, hindi ko pinopromote sa inyo, New Gen. Pero kung matalino kayo, yung anak nyo, huwag nyo alay kay Molech. Sa Diyos nyo ialay ang anak ninyo. Sa Diyos nyo itulak ang anak ninyo. Sa Diyos nyo paglingkurin ang anak ninyo. Paglingkurin nyo sa Lord. Otherwise, iba paglilingkuran yan. Pag nakasama niyang grupo ni Molech, tapos na yan. Barkada ni Molech, tapos na yung anak mo. Hey, ingat. Lalo kabataan ngayon. Masyadong sensitibo, sabihin mo lang ng konti, nagdaramdam, sabihin mo ng konti, nagtatampo. Nung araw kami, hindi ganon. Hindi kami makapagtapos sa mga nanay, tatay namin. Pag may sinabi sa amin, pag tumingin lang kami ng masama, binabatukan kami. At kung batukan kami, sumusubsub kami. Ano nangyari? May takot kami sa magulang, may takot kami sa magulang. Ang tatay ko, pag kayong hindi galit yan, humihiga pa ako dito niya, sa kama, nakahiga. Luis, tawag sa akin. Nilalambing mo ako, Luis, alam mo, ganyan. Pero pag nagalit yan, sinakal pa nga ako eh. Kasi medyo matigas din ulo ko. Sinakal ako talaga. Kasi may lagaw sa barkada ko siya, mag-aral ako, ayoko. Talaga, yun ang ginawa sa akin. Binatuwa ko niya, sumubsub ako mula ro sa sala, hanggang doon sa hagdanan eh. Isang batok pa lang yun. Ganun sila nung araw. Ano nangyari? May takot kami. Natatakot kami gumawa ng masama. Dahil may tatay kaming kinatatakutan. Pero yung ibang ngayon, yung mga tatay ang takot. Anak, itong kunin mo, ito maganda. Ayoko nga niyo, pambira. Di ikaw kumuha ang gusto mo. Anak, huwag ka sasama dyan. Pambihira. Sino gusto mo samahan ko? Yung mga demonyo samahan ko. Buti nga to, tao to sinasamahan ko eh. Pambihira ka, oh. Ganyan ang mga bata ngayon. Alam mo, anak, huwag mo gagawin to. Bakit? Kasi pag ginawa mo to, ganun mangyayari. Bakit? Kasi pag ganyan, bakit? Batukan mo pag bakit ng bakit. Ang tanong bakit? Yung mind. Yung kanilang rasyonale. Rasyonale. Grabe. Tayo naman sa takot natin. Kasi baka lumahis yung anak ko. Sige, susundin na lang natin. Ano ba ginawa ng ama sa Luke chapter 15 doon sa anak? Tay! Gusto ko magsarila. O kunin nga yung mana ko. Mana, bata ka pa. Kunin mo na yung mana mo. Basta kailangan ko kunin ka yung mana ko. Gusto ko magsarili. Gusto ko mabuhay ng sarili. Sinabi ba ng anak? Wag. Lahat bibigay ko. Bibigay ka na ng kotse, bibigay ka na ng ipin, bibigay ka na lahat bibigay. Huwag ka lang umalis, huwag ka lumahas. Huwag ka lumahas para mo ng awa, anak. Ba hindi nagkaganon yung ama? Gusto mo magsarili? Opo. Gusto mo kunin mana mo? Opo. Sandali lang ha, kinuwenta. Pagkakwenta, ayang mana mo. Sige. Bayas ka na. Ganon lang, ama. Isang araw to, bumabalik. Tatay, patuharin mo ako, tatay. Mali pala ako, tatay. Ko pala tama, tatay. Yan, sinasabi ko. Babalik yan. Pag ang Diyos ang pumalo dyan, babalik yan. Huwag kayong magbe-bend doon sa salita ng Lord. Huwag kayong magbe-bend. Ang sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Kaya
pag sinabi ng Lord, ito ang tama, yan ang pasundin mo sa anak mo. Yan ang tama. Hindi, iba na panahon ngayon. Anong panahon? Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Yan, sundin mo. Kung ayaw mo, hindi ko sinasabing palayasin nyo anak nyo. Pero pag sobrang tigas ng ulo, pag-pray mo na lang. Pabiyaan mo siya sa diskarte niya, pag-pray mo na lang. Yes, nakakaawa. Alam mo na mangyayari, mapapahamak. Pero kung yung kapahamakan niya, ang siya magiging daan para mapunta siya sa langit, mas maganda. Kesa naman kinusinti mo siya at napunta ng impyerno, yung anak mo, namatay ang anak mo, napunta sa impyerno, ano ngayon ang gagawin mo? Alin ang mas masakit? Yung umalis yan o mapunta sa impyerno yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan. Hindi ko sinasabi to dahil, ganun. Kasi nung araw, ganun ako kaila Pastor Les, kaila Elder Way, kaila Pastor Lud, ganun po ako. Pastor Lud, ayaw pumasok. Nung dati rin. Ano siya nun? Grade 5, ayaw pumasok. At siyang kay sex siya. Ayaw pumasok gagayahin mo ko Yung sabi ko, kinukis sinelas, pinagpupuk ko sa paa, pasok, upo, papasok na po. Ayun, pumasok. Siguro kapupukpuk ko sa paa, minsan sinusundo ko, nalate ako ng sundo, mag-isa, naglakad. Kaya ibig sabihin, nakikita niya kung paano dinisiplina sila. Pastor Les, ganun din. Hindi yung pinalaki ulo niya. Hanggang lately na kayo. Kanya nga nagpunta ng sa London. Alam ko, para maglalayas siya. Kasi parang nabuwisit siya sa akin. Parang meron ako hindi nasunod sa kanya, nabuwisit siya. Alam ko, sige. Babalik ka rin. Di isang araw, eto na. Balik na ako. Grabe, biro mo, late ko, na-drive ako ng truck. Na-drive ko, biro mo. Ang tanong, bakit? Sumunod ako rito Pinakialaman ng Diyos. Nung pinakialaman ng Diyos, mahalos siya. Ngayon, pastor na nga Nung araw, sabihin pastor siya, baka tampaling ka pa niyan Dito lang ako, katala ako. Yun ang gusto niya. Napiliti pa nga kumanta lang yan Pero hindi pwede. Sabi ko, hindi ako bebend. Sinabi ko sa kanila walang hindi. Pwedeng hindi naglilingkod sa inyo. Lahat kayo naglilingkod sa Lord. Sinabi ko sa kanila yun. Kanya, family church doon sa atin. Kaya dapat sa inyo, family rin. Family. Ako natutuwa sa isang brother natin dito. Pupunta ng ABC, kasama yung pamilya. Pupunta rito, kasama yung pamilya. Dapat ganun. Bit mo lahat yung pamilya mo. Yun ang dapat para masiguro mo na si Mole at saka ito si Astoret at saka si Baal hindi makakaporma sa anak mo. Tatlo yan. Kanya sa pati, ganyan katindi. Kaya sinabi ng Lord? That's why the Lord Jesus Christ said in Matthew 24:12, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Some say this will happen in the Great Tribulation, but unfortunately, it's happening nowadays. Lawlessness nangyayari. Now, lawlessness doesn't mean there won't be law. Hindi po. But people will be the one to dictate the law. Yan po ngayon. For example, some of the first world countries want to legalize abortion. Itong country na ito, galit na galit sa mga terorismo to. Napakasama ng mga terrorism na yan. Imagine bobombayin mga tao, mga inosenteng tao. Inosenteng tao, take note. Inosenteng tao, bobombay nandun, mamamatay, mga minsan. Sa kanila, inosenteng tao, yung mga 30 years old, 50 years, yung walang kinalaman sa gera, inosenteng tao. Totoo naman. Civilian, inosenteng tao in the sense na hindi naman sila kasama sa gera. Nasasama lang sila. Kaya inosente nga naman. Dinadamay ka, mga walang puso ka, mga brutal yung mga taong yan. Walang kaluluwa yung mga taong yan. Yung mga terorisme, wala talaga. Kaya masasama talaga. Bombay yan. Patay yan. Huwag bigyan ng distansya yan. Oh, really? Masama sila. Oh, yes. Sobrang sama sila sa ginagawa nila. Pero, yung ginagawa ng bansa mo, na yung bata, hindi pa pinanganganak, pinapatay mo na. At pinayagan mong patayin. Gaano kasama yun? Ito mga terorista,
Ang pinatay nito, at least, nabuhay na ng 20 years, nabuhay na ng 50 years, nabuhay ng 5 years, nabuhay ng 10 years, dito sa lupa, nakita na ang mundo. Ito, hindi pa lumalabas sa tiyan ng nanay niya, papatayin mo na. Sino ngayon ang mass terrorismo? Sino? Hindi ako against sa kanila. Against ako sa legalize ng abortion. Pagpatay ang abortion. Tandaan po niyo. Para sa akin, family planning, hindi. Dahil hindi pa po bata yun. Pero yung abortion, grabe po yan. Matinding kasalanan po sa harapan ng Lord. Matindi pa sa mga terorista na nagbobomba, pinapatay yung mga tao na may edad na pinapatay. Mas matindi yun. Kasi yung tawagin, inosente. Sino mas inosente? Itong mga taong ito na buhay na sa mundo o itong hindi pa pinanganak sa mundo, pinatay mo na? Sino mas inosente? Mas inosente yan. Yan ang abortion. Yung mga batang kakawag-kawag na doon sa kanilang aasa talaga na doon sila, mabubuhay sila at mag-aantay ng liwanag pag hinugot sila, umuhayan, nakita na ang mundo. Pero mo hindi pa lumalabas ang sinupupunan ng kanyang nanay, pinapatay mo na doon sa loob. Imagine, may mga korte na yan. Minsan may mga kamay na maliliit yan, umuusbong na yung mga daliri niyan, tapos papatayin mo. Tapos legal! Grabe. The laws in California are lenient that simple theft and robbery are uncontrollable. Yung mga simple mga pagnanakaw, sa kanila hindi kinokontrol. Yung mga slight physical injuries, cases are easily dismissed. Baliwala na sa kanila. Yung mga ransacking or damaging mga cars and property, ay, usong-uso sa kanila. Parada mo yung kotse mo, babasagin yung salamin, kukunin yung mga nasa. Hindi man nanakaw yung kotse, sa loob kukunin yun. Iba naman talagang binabasag lang yung salamin, pipirwisyohin ka lang. Hindi na pinapansin ng mga pulis. Wala na. Parang legal na yan. Parang gano'n na. Ganun katindi si Baal. Ganun katindi si Baal. Akalain mo, mapasunod mo, gobyerno. Kanya nga lawless. May law. Walang law ang government. Meron silang sariling law sa sarili nila. The police have no choice but to tolerate them. Why? The city is controlled by the spirit of Balaam or paganism na control yung kanilang lugar. Unfortunately, some, they legalize prostitution, gambling, cocaine. Sa kanila, cocaine legal. Many other unlawful acts, nililegalize nila na hindi na nila kayang pigilan yung mga tao. Hindi nila kayang pigilan. Hindi nila kayang suhitohin yung mga tao. Sila na nagbebendo sa tao. Ang batas ang nagbebend sa tao. Samantala, Romans 13, ang Diyos ang nagbigay ng batas. Ang Diyos ang nagbigay ng government. Ang Diyos ang nagbigay ng authority sa kanila. Pero wala silang magawa. For society is exchanging evil for good. Right for wrong. Truth for lies. Binabaligtad po nila. And they're fighting for it. Meron pang, nagrarally pa yan, may mga placard pa yan, legalize abortion, legalize LGBT, legalize. Yun ay sinisigaw nila para sa government. Lawlessness means there's no honor. Wala na pong honor dyan. Yung mga babae minsan nandun sa bar sumasayaw, humutubad, sumasayaw, wala na pong honor. Wala nang dignity. At sa mga politiko iba, naggrabe sa corruption, wala na ang dignity. Hindi na pinag-uusapan yung pangalan ko, madudumi yan. Wala na po. Saka na ba sa kumita ko? Kawawa na may mga tao. Wala na yan. Personal boundaries in these environments, wala na po. Wala nang boundary. Wala na po. Free for all. Sige, okay lang. Anything goes. Ano gusto mo, gawin mo? It turns out to be a culture where everyone does whatever they please. Kung anong gusto mo, gawin mo. Ganyan ngayon. Oh, malapit na yan dito sa atin. Because there's no consequences from any violence. Wala silang accountability. Walang repercussion sa kanila. Wala. Kaya okay lang, gumawa sila ng gano'n. Kaya ang world po ay mundo ng nagiging pamugaran ng walang habas na kasamaan. Dinescribe pa sa Romans 1:28-32. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang
pag-iisip. Ito pagkatapos sabihin lalaki sa lalaki, babae sa babae, hinayaan na sila ng Diyos. Masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Alipin, kabuktutan, kasakiman. Alam niyo siguro ibig sabihin ng kasakiman. Napakaraming tao sakim sa pera. Meron na, sige pa. Pati mga taong kawawa, wala ng lupa, kinukuha pa rin yung lupa niyan, kayod pa rin ang lupa niya. Ang dami ng lupa, kukunin pa rin yan. Kanya sa ganung klase ng tao, ni lupa sa paso, huwag kang magpapakita dyan. Kukunin yan. Pati paso, kukunin yan. Why? Sakim. Masamang pag-iisip, pag-iinggit, pagpatay, pagtatalo. Kita nyo, pagtatalo, ayaw ng Lord. Pandaraya, masasamang hangarin, sila'y mahilig sa chismes. Chismes. Diyos ko, biblical pala yan. Kasi, yung iba, sharean mo. Uy, alam mo sister, ang sinabi ng Lord sa Matthew 4, alam niyo, anong sinabi? Man shall not live by bread. Ano naman yun? Alam mo, sister, yung palang lalaki doon sa may kanta na nakita mo yun? Saan yan? Grabe pala yan. Oo, grabe talaga. Pero alam mo yun, nagbabasa ng Bible yun. Bible na naman. Sige, wala namang problema. Gila, okay. Pero grabe, may kasama palang babae na, ano? May kasama babae. Interesado na naman. Ganyan ang tao ngayon. Sana yung katabi mo, hindi ganyan. Kasi, ako natatawa kasi may nakikita akong ganyan eh. Kasi nagpe-fellowshipping kami. Andok-andok, gano'n sa lamesa. Nung magsalta na isa, alam mo pala yun, yung isa natin kapatiran doon, gaganon-ganon. Dalawa papae. Ano ka mo? Saan yun? Gumising mo. Kunti ko nang pukulin ng kape. Gumising. Kaya makikita. Kanya isinama ng Lord. Mahihilig sa chismis. Yung mga mahihilig sa chismis. Grabe. Malakim ang kasasapitan niya. Ano yung bunganga? Mamamaga o Hindi, tingnan natin. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, wala pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkathan ng kasamaan, suwail sa magulang. Suwail sa magulang. Ayaw sumunod sa magulang. Marunong pa sa magulang. Sinisigawan na magulang. Inaangila na magulang. Sa mapupunta yan. Tignan nga natin. Sila'y naging, ano tawag ng Lord? Ano tawag sa chismosa? Sa chismoso? Ano pa? Ano tawag? Ano mga chismoso pala? Taksel. Ano pa? Walang puso. Akitin yung bigat ng chismis. Pag chismosa ka pala, wala kang puso. Dahil buhay na iba, pinakikialaman mo, nasisira ang buhay ng iba. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ayaw ng Lord na nasisira yung buhay ng iba. Na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. At kahit totoo, hindi mo dapat i-chismis yan. Dapat ma-pray mo lang siya. At hindi marunong lumingap sa kapwa. 32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga chismosa. Chismoso! Ang mga gumagawa nito, sino ba? Ngunit patuloy sila sa paggawa nito ng chismis. Ganun pa rin ang chismis. At natutuwa pang makita ang iba na gumagawa rin mga chismosa rin. Natutuwa pa rin. Ano? Ano raw ang dapat sa chismosa? Alam nyo, mabigat yung preaching na ito. Ba't napunta tayo sa tawanan dito?
Lawlessness refuses to recognize first the government law and second, ito matindi, the divine law. 2 Thessalonians 2:4, who opposes, Antichrist opposes, Baal opposes, Molech opposes, Ashtoreth opposes, and exalts himself above all that is called God or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. In other words, yung salitang oppose ang gusto kong bigyan ng din. This Baal worship or paganism, which is the spirit of Antichrist, will always oppose the church in every way. In what way? First, by perversion of the real doctrine of salvation and the Godhead. Perversion. Wala na ngayon. Nung araw, mga one God, sigaw talaga. Ngayon, tumahimik na. Puro sigaw ngayon, tatlo Diyos, pero hindi sinasabi tatlo Diyos, pero puro tatlo, parinig natin ngayon. Romans 1:18-25, Tagalog, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Pag nagsabi ka na tungkol sa one God, babanatan ka agad, kulto yan, hahadlangan nila. Pag nagpaliwanag ka sa baptism, hahadlangan yan, sigurado. Hindi kasama yan, pananampalataya, hahadlangan nila. Ang Lord na nagsabi, ang sumampalataya at mabautismo, Mark 16:16, ay maliligtas, ayaw pa rin tanggapin. Pilit pa rin binabali ng mga technicality sila, binabali. Ang Lord na nagsabi. Ganyan katindi, yung spirit na yan. Sapagkat, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Paano mo sasabihin mystery? Ang tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil yun ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Next. Mula pa ng likhain ng Diyos, ang salabutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, yung kanyang pagiging invisible, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos, pati pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang madadahilan. Wala na. Oh yes. Ang pinag-usapan dito kung may Diyos o wala, o may tunay na Diyos o wala, yes. Meron na lang inihayag na may tunay na Diyos. Pero inihayag na rin yung kanyang pagka-Diyos. Inihayag na rin. Kaya wala na mystery. At kahit alam na nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sa halip, nagkahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Madilim na. Hindi mo na makikita katotohanan. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw sila'y mga hangal. Why? Ito na po, pinanggalingan natin. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ilang milyon ang sumasamba doon sa larawan ng tao na ginagawa nila. Ilan taong namamatay na ginawa nila. At yung iba naman, mismo si Kristo, ginawa nila larawan. Rebulto ni Kristo ginawa, na hindi alam ko yun talaga si Kristo. Wala pong letrato si Kristo. Wala pong alam kung anong mukha ni Kristo. Hindi talaga pinaalam ng Lord para hindi sambahin ng tao sa kahoy, hindi sambahin sa bato. Kaya nakikita yung sinasabing, Jesus Christ, hindi ganyan ang mukha ni Kristo po. Ano po yung maitim? Hudyo po siya. Kaya yung mga nakikita nyo gano'n, hindi po gano'n. At hindi rin siya gano'ng kagandang lalaki. Hindi rin gano'n, para makatawag pansin siya, hindi rin po gano'n. Pangkaraniwan lang ang itsura ng ating Lord. Kasi sino ngayon yun? Na sinasamba ng maraming tao. Isa ako sa sumamba dyan. 8 taon akong humila dyan. 5 taon akong pumasan dyan. 8 taon akong pumasan dyan. Dahil gusto ko gumaling yung tatay ko. Nagkasakit yung tatay ko. Sa awa ng Lord, namatay po siya.
Ang ginawa ko pa, pati yung maliit, sinasayaw ko pa rin. Yung junior. Yan, ano ba ito? Yung junior. Pastor Ross, galit na galit sa akin to. Pag piyesta ro sa Tondo. Ako, piyesta ng Tondo. Ikaw, sama ka. Pa, saan naman yan? Tatas Tondo. Bakit? Ito, sasayaw natin ito. Santo ninyo. Ikaw na lang. Nahihiya pala siya isayaw. Kasi, Christian na pala to. Kasi doon sa eskwelahan po, sa Grace Christian, ano po, Protestant siya, pero Bible siya lang, hindi naniniwala sa ganyan. Inutusan ko siya. Kuha siya. Pagdating, kasi mangot siya. Pag uwi na, tuwan-tuwa na siya, uwi na kami. Ginawa ko yan. 8 years ko rin ginawa. Buti nga siya, reliable lang siya. Ako, pirmi ako. Akala ko yun eh. Why? May sumusulsol. May sumusulsol. Naniniwala ba kayo? Doon kami sa Blumentritt. Gusto ko rin kasi magpiano. Kasi bata kami, pinag-aaral kami ng piano. Kaya hindi ako mahilig. Pag dumarating yung professor ko, tatago ko sa ilalim ng piano, hindi ako makita eh. Pero kahit konti, tumutugtog ako. Tinutugtog ko pa naman Ave Maria. Nasa harapan ko, ngumiti. Ngumiti. Uy. Ako, miracle. Miracle. Ako, miracle. Pero natakot ako. Kaya naisip ko, kung miracle to, ba't natakot ako? Ngumiti eh. Kaya pinalikan ko, tinignan ko maingay. Hindi na eh, nakapormal na uli eh. Pero noon, nagkaroon ako ng takot. Nagkaroon ako ng takot. Kaya pag bumaba ako sa sala namin, hindi ko tinitignan yun, nasa ibabaw ng piano. Pag nagpiano ako, nakayuko ako. Ganun ako niloko nun. Ganun. At ganun niloloko nun yung maraming tao. Milyon-milyon tao. Imagine yung mga tao halos mamatay. Na doon makikipag-git-gitan talaga. Baka hindi nyo alam kung gaano kagit-gitan doon. Ganun po yun. Ito mismong kamay ko, literal. Ganyan po, ipapasok nyo yung katawan nyo, ipapasok nyo sa ganito. Pipilit mo pala para mahawakan mo lang yung lubid. Pag nahawakan mo na akong, ando ng Diyos, nahawakan ko yung lubid ng Diyos. Yung Diyos namin, hinihila namin yung Diyos namin. Hinihila namin. Muntik na ako mamatay dyan. Mabuti yung tsuhin ni Pastora. Yun din na nag-recruit sa akin dyan eh. Yung tsuhin niya, bumagsak ako eh. Apatumba ako stampede na. Buti nahahatak ako pataas. Kundi yari ako, patay ako. Tsaka siguro may calling ako, kanya gano'n. Sabi ni Diyos, sayang din yan. Buhay mo ngayon, sir. Kaya binuhay din ako. Pero ilang taon at ilang tao. Baka hindi alam ilang libong tao na ando doon. Makilalang tao na doon pumapasan na hindi alam yung Baal nando sa loob. Mga ibon, mga hayop. At may 4 na paa ng mga hayop na gumagapang, sinasamba rin nila. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nakita nyo? Kadugtong yun eh. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Hinayaan na sila ngayon sa maruming pagnanasa at sa kahalayan. Anong kahalayan? Ang kasunod dito yun na eh. Babae sa babae, nagtatabi, lalaki sa lalaki, nagtatabi. Pinabayaan ng pati ng ganun. Yun ang resulta. Next. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilikha imbes na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakilan paman. Amen. Pangalawang pandaraya, by persuading preachers to compromise church standards. Standards of holiness. Isa yan. Tayo madalas sinasabi ang kulto. Kulto, to God be the glory. Kasi kailangan medyo mahaba ang damit ka. Kasi masyadong banal sila. Pupunta rito, iba, ando doon yung mga damit nila. Hanggang paa ang damit nila. Masyadong banal. Kinikriticize tayo ng iniisip. Extreme po tayo. Although hindi tayo ganun talaga. Pero ayaw nila. Ang gusto nila pwede sa kanila, kahit maiksi ang damit. May nakita nga ako sa kanila eh. Nag-worship talaga. Mini skirt talaga. Nag-worship. At yung isa mas matindi. Alam mo yung mga churches na ika na yan? Ginagawa pirmi, pinatitigasan, Sunday ka service, Sunday service. Okay, paano yung trabaho ng mga tao? Kami yung trabaho sila.
Ba't di nyo gawin Lunes? Pwede naman Lunes, pwede Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Pwede naman yan kahit anong araw. Pwede raw kahit anong araw. Pwede nga ba? Tingnan nga natin. Acts 27. Now on the first day of the week, yan po ang araw, first day of the week. Ang first day of the week po, sa history po ay Sunday, hindi Monday. Sunday po. Next, 1 Corinthians 16:2. On the first day of the week, let each one of you something aside, storing up and may prosper, that there be no collection when I come. Para wala nang collection, pagkatapos ng service, wala nang collection. Ihanda nyo na. Yan sabi niya gano'n. Lagay nyo sa basket, kung sa basket nyo lalagay. Kailan? First day of the week. Ang sabi ng Lord. Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Nung mabuhay ang Lord po, Resurrection Day, Sunday po siya nabuhay. Kaya ang service po ay Sunday ginagawa. Ano pa? Bakit di ka dyan sa inyo? Pag naglilingkod sa inyo, pag may trabaho, pinipilit ka. Hindi, pumunta ka. Kundi, di ka pwede mag-ministry. Kasi hindi mo kaya iwan yung trabaho mo. Hindi pa pwede ganyan. Ganun. Actually po, yung po medyo extreme po, hindi po tayo ganon. Sa atin po, pag may trabaho, nag-a-adjust po tayo. Patunayan yung mga teachers mismo magpapatunay sa atin. Ang teachers meeting natin nung araw, alas 5. Sabi nila, hindi ka makakarating, gawin ng 5:30. Ginawa akong 5:30. Sabi rin nung ilan, hindi kami makarating, gawin natin alas 6. Ginawa ko alas 6. Humiirita naman, hindi kami makarating ka, gawin natin 6:30. Ginawa 6:30. Humiirita naman, ako na nagsabi, gawin natin 7:30. Yan. Ginawa ko 7:30. Sinusunod ko kasi trabaho yan. Hindi ko kayang paswelduhan. Kaya hindi tayo ganun ka-extreme. Kaya lang pag Sunday, hindi pa pwedeng baguhin ang Sunday. Commitment yan. Ang mangyayari, wala ka ng commitment. Oh God, wag naman. Wag po. Adjust po. Pag gano'n, nag-a-adjust tayo, nag-a-adjust po. Ay sa meeting, minsan may meeting kami. Ay, hindi pa pwede isa, may gano'n. Sige, postpone muna meeting, saka na. Ngayon, kung hindi naman siya kailangan, wala namang problema, sige, mag-absent ka, kami na lang mag-meeting. Gano'n naman tayo, hindi tayo extreme po. O kanya dyan sa pati niya, ito pinapaalam ng Lord sa atin po. Ang pagsiserve po, kailangan may commitment po. At tulad ng pagdating nyo ng Sunday, ito ginawang Sunday ng Lord, kanya nga tayo adjust natin. Meron tayong pang alas 10, meron pang 1:30, meron tayong pang 4:30. Wala ka na masasabi. Pumapasok ako sa maaga. Ayan, 4:30, meron tayo. Kasi pumapasok ako ng alauna. Ayan, meron tayo ng 10 o'clock. Wala ka na anya na. Pero hindi pwedeng hindi Sunday. Sunday po ang talagang worship ng lahat. Hindi tayo Sabadista, Sabado po. Tayo po hindi, Sunday talaga. Para may commitment mo bilang Christian, meron ka namang Christian responsibility na pagdating ng Sunday. Alam mo, magsisimba ka. At ganun din, pag mag-a-apply ka at sinabi sa'yo, pero hindi pwede Sunday, may pasok ka, tanggihan mo na agad. At makikita mo kung paano ka naman, dyan na nga papasok ang pananampalataya mo eh. Kasi ilang beses, ang dami na nagpatotoo sa atin, may pastor pa nagpatotoo eh. Friday sa Dubai eh. Friday sa kanila, wala ang pinaka-Sunday, Friday. Ano sabi sa kanya? Ito lang, Mr. Friday, may pasok ka. Ano sabi niya? Pag Friday po, may pasok kayo po. Wag na po. Kung pala yun, nandun na siya. Ginawa ngayong Friday, may pasok dati, wala. Sinabihan siya, oy, engineer, ngayon may pasok tayong Friday, dati ngayon meron na. Ano sinabi niya? Ay, pag ganyan po, hindi po ako pwede po. Magre-resign na lang po ako. Alam niyo ginawa? Pagkalipas sa ilang buwan, na-promote pa siya, inumentohan pa siya, dinagdagan pa yung sweldo niya. Kasi ang Diyos ang may-ari niyan eh. Tapos, tayo magse-serve sa Lord. Tayo mga workers, magse-serve tayo sa Lord. Gusto nyo ba wala tayong commitment? Kung kailan nyo gusto mag-serve, serve. Pag ayaw. Gusto nyo ba ng ganon? Romans 12:1, ano sinabing ganon? Ito sinasabi sa members po ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Present your bodies as a living sacrifice. May sacrifice sa pagsiserve po. Hindi pwedeng wala. And this for all Christians, the word therefore means, in sinabing therefore, doon sa previous po, sa verse 11 po, sa chapter 11 po, in light doon sa chapter 11, in light din po sa 315 verses doon sa chapter na yon,
in light din po kung sino tayo kay Kristo at paano naligtas dahil kay Kristo, abay dapat ibigay talaga natin buhay natin kahit tayo ibigay dapat sa Lord natin. Sa Lord dapat natin kaya ibigay buhay natin eh. Yung pa kanyang oras lang, di natin maibibigay. Sa ginawa ng Diyos sa atin, oras di mo maibigay. Sa ginawa ng Lord sa atin, you can lay down your life, paalang-alang sa Diyos. Kasi binigay niya yung buhay niya sa atin eh. Sa yung oras lang, di mo maibigay. Eh, sabi niya ba, hindi, kasi God is love, ika. Sana love na lang. Yan din, narinig ko sa preacher na yan. Love na lang, ika. Love na lang ng love, ika. Sabi yan, love, puro love. Love na lang ng love. Love? Okay, tama naman ng love eh. But what is love? Yan ang tanong. 1 Corinthians 13:6, ano sinabi ganon? Hindi niya kinatuwa, ang pag-ibig ay hindi kinatutuwa ang gawang masama. Yan ang pag-ibig. Hindi lahat pwede. Akala lang pag-ibig po eh, yung anything goes, lahat pwede, hindi ganon. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa gawang masama. Ano pa pag-ibig? John 14:15, if you love me, keep my commandments. Sundin mo ako kung mahal mo ako. Yan ang pag-ibig po. Hindi iniisip natin pag-ibig, maunawaan ako ng Diyos, kahit hindi ako magsimba, maunawaan ako ng Lord, kahit buwa akong kasalanan. Hindi po pag-ibig yun. Kasamaan po yun sa harapan ng Lord. Naunawaan po natin. Ilan ang susundin natin? Matthew 28:20, teaching them to observe all things that I have commanded you. Lahat susundin po natin. As a matter of fact, Galatians 5:14, ano sinabi ganon? For the entire law is fulfilled. Keep the entire law is fulfilled in keeping one command. Love your neighbor as yourself. Yung lahat ng commandment, sinunod mo. Pag ginawa mo yan, sinam up lang yung love. Akala nila yung love, walang bawal doon, walang hindi po. Ang love po, sabihin nun, tinupad mo lahat dahil pag inibig mo ang kapwa mo, hindi ka papatay, hindi ka makakalunya, hindi ka gagano, hindi ka kaganyan, hindi ka kagano. Yung lahat ng bawal, hindi mo gagawin. Ano pa? Next. For the whole law can be summed up, sinam up in this one command, love your neighbor as yourself. Sapati pinapaalam ng Lord po sa atin, mahalin mo ang Diyos mo. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And this is the first commandment. And second commandment is love your neighbor as you love yourself. Yun po ang pangalawa. And in this commandment hang all the law and the prophets. Nandyan na po lahat sa commandment na yan. And unfortunately, even King Solomon was paganized. Nangyari po sa kanya. Na siya po sumamba rin sa Diyos-Diyosan. Pinasok din ni Baal. Ang tanong, why? Bakit siya napasok ni Baal? Gusto niyo malaman? Sa isang linggo, yan po ang topic natin. Ngayon po ay, as a matter of fact, brothers and sisters, hindi ito topic ko, introduction ko lang po ito. Ang topic ko, yung sa susunod na Sunday po, yun na po ang atin tatalakayin. Sana po sa pinag-aralan natin ngayon, nabigyan tayo ng babala, lalo yung mga anak natin, ang espiritu ni Balaam, Molech, and Astoret, lumalaga na po. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Shall we all stand, please? Awitin ulit natin yan. Jesus now, more than ever. Pero bago natin awitin yan, just sa nasa likod mga bisita natin, napakinggan ninyo ang mensahe natin, Panginoon. Pinag-aralan natin itong mga masasamang espiritu ito na kumukontrol sa mga tao. Isa lamang po ang panlaban dito. Si Jesus Christ lamang po. Kailangan makontrol tayo ni Jesus Christ. Kailangan tanong dito, paano tayo makokontrol ni Jesus Christ? First, you have to believe in the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang gospel ni Jesus Christ ay namatay siya, alang-alang sa ating kasalanan. Inilibing siya, at siya'y muling nabuhay. 1 Corinthians 15:1-4. Namatay, nilibing, nabuhay, paniwalaan mo. Pagkatapos maniwala, hindi pwede maniwala ka lang. Dapat i-apply mo sa sarili natin. Sa paanong paraan? Sa Acts 2:38, Peter said, repent, magsisisi po tayo. At titsakin ko sa inyo, lahat tayo nandarito nakagawa ng kasalanan sa ating Lord. Kaya lahat tayo dapat magsisi po. Pangalawa, you must be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Ilulubog ka sa tubig bilang paglilibing, kasama sa paglilibing sa ating Lord. At ang pangatlo po, tanggapin mo Holy Spirit dahil hindi ka mababago pag wala ang Holy Spirit. Kaya doon sa ating mga bisita sa ngayon, wala kang gagawin kundi tanggapin siya
At sumunod sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Taas natin kanang kamay natin sa ating mga bisita po. Pakitaas ang kanang kamay po. At sumunod kayo sa panalangin ito ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po ako sapagkat narinig ko ang iyong banal na salita. Naunawaan ko ngayon ang mga kasamaang nagaganap at naunawaan ko din kung bakit ako nagkakasala dahil sa mga masasamang espiritong ito. Panginoong Jesus, bigyan mo ako ng pagkakataon para magbago ng buhay. Kanya una sa lahat, Lord, taos puso po ako na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Kasalanang nagawa at kasalanang naiisip. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon ko. At buong pusong pinagsisisihan ko, Ama. At ako'y naniniwala na ikaw'y namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aking kasalanan. Ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Maraming salamat, Lord. Mula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. At magmula sa araw na ito, ikaw na manguna sa aking buhay. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, manatili po tayo nakatayo at tayo po idadako sa ating offertory. 1 John chapter 4, verse 17 to 18.
Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Purihin po ang Diyos, napakasarap pong damahin ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat muli na naman po niya tayong kinausap. Alright, napakaganda po ng turo ng ating Panginoon sa atin. Ginamit po niya ating beloved Bishop upang tayo po bigyan ng kaalaman kung ano po ang nangyayari ngayon sa mundo. Na kahit hindi literal na tayo pasambahin kay Baal, Astoret at kay Molech, ay nagkakaroon po ng paraan ang mga Diyos-Diyosa na to sa iba't ibang klaseng pandaraya sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, now I know. Now I know kung paano tayo nadadaya ng mga Diyos-Diyosa na ito. Alright, tayo po ay darako sa ating pagbibigay. Of course, kanina po natutuwa po ako dahil sa bakit meron pong isang kapatiran, a beautiful lady na lumapit sa akin. Bigay-bigay niya sa akin yung offering ng isang kapatid natin na pinagaling ng Panginoon sa kanyang cancer. Tuwa naman ako, mga kapatid. Sabi ko, ay, praise God. Pandagdag natin to sa napalaking gastusin natin. Kaya sabi sa kanya, thank you naman at pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Ngayon po, siyempre, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, na tayo po ay binigyan niya ng kaligtasan, wala po tayong dapat natakot kapag tayo po nagbibigay sa ating Diyos para maging perfect ang pag-ibig natin. Nasa ganon, pag during the time na may judgment o harap tayo sa Panginoon, magiging bold tayo in the day of judgment. Kaya sa pagbibigay po natin, samahan po natin to ng perfect love sa ating Panginoon. Na walang takot na pag tayo nagbigay sa Kanya, hindi po tayo natatakot ng, naku, baka wala na akong gagas. Hindi po. Kailangan po perfect ang love natin sa ating Diyos. Alright, nadako po tayo sa ating announcement. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. Please block your schedule for our 39th Church Anniversary Celebration happening on November 11. Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. At bago po ako mag-closing prayer, salamat po sa mga kapatiran na nagtsagang nakatayo po dyan sa likod. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Napakabangong halimuyak na handog sa ating Diyos ng inyong pong sakripisyo. Tumayo po tayong lahat at magbigay tayo sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Iko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagat alam po namin ang pagsamba kay Baal, kay Astoret, kay Molech, at sa mga iba pang Diyos-Diyosan ay dumarating sa aming kapanahunan sa iba't ibang klaseng pandaraya ng kaaway. Sa mga batas na pinatutupad ngayon na kung saan lihis sa inyong kalooban. Sa mga bagay na ngayon ay pwede, ngunit lihis sa kalooban mo. Hayaan mo na ang mga anak ko'y tumayo sa salita ng Diyos. Huwag ma-deceive kami, maging ang aming mga anak na ngayon ay nandun sa world, pumapasok sila, may mga kasama silang mga worldly. Naway sila po ang makatangay ng mga tao papunta sa church. Huwag po silang matangay na mga kasama nilang mga mayroong bad influence na matangay palabas. Selyuhan mo at lagay mo sa tampipi mo, Panginoon. Katulad ng tampipi ni Moses ang bawat isang mga anak namin. Huwag mong pahintulot sa deception. Huwag mong pahintulot, Lord, sa mga gawa ng kaaway. At higit sa lahat, kami mga magulang ay basbasan mo. Tulungan mo po kaming maggabay sa aming mga anak. Tulungan mo kaming sundan ang kanilang mga yabag upang wala po mapahamak na mga anak namin, Lord. Ay ito po'y mapunta sa world. Kaya, Ama, patuloy mo pong pagpalain ng kaisipan ng mga anak mo. Basbasan mo po ito, O Diyos. Ganon din ang mga pisikal na pangatawan. Huwag mong pahintulot sa mga sakit, sa mga deadly diseases. Sino man ang may sakit, Panginoon,
Iunat mo ang iyong pagpalang kamay. Pagalingin mo po ang karamdaman, Lord. Iyamang din lamang na kayong may sabi sa pamamagitan ng mga latay mo. Kami nagsigaling na. Huwag mo pabayaan na angkinin namin ang mga sakit na yan. Dahil kung kami magkakasakit, sino pa, Panginoon, ang magpapalaganap ng banal mong salita. Kaya, Ama, dalangin namin, O Diyos, ang kalusugan sa bawat isa. Ganon din po, Ama, tulungan mo po ang mga anak mo na magkaroon po ng financial blessing. Huwag mo pabayaan na ito istakto lang, kundi sobra-sobra pa para po magkaroon din ng pagkakataon sa pagkakawang gawa. Dalangin din namin ang gawain po namin, Lord, ay mamayagpag doon sa mga lugar na hindi pa po nakakakilala sa katotohanan. Hayaan mo na ma-promote namin ang tunay na kaligtasan upang ang mga tao, ang mga kababayan namin ay makasumpong, Panginoon, ng total salvation. Tulungan mo rin ang bansa namin, magkaroon kami ng mga leaders na matatalino kung paano po mga pangangalagaan ang mga kababayan namin at ang mahal namin bansa. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. In observance of the Lenten season, there will be no church online activities on the following dates: March 25 and 29, My God Connection; March 26, Servants Force Devotion; March 27, Bible Survey; March 28, General Bible Study; March 28 and 30, Prayer Warriors. All church online activities will resume starting April 1. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.